labanan ang homesickness? Hello mga kabidabes! Ayos ba tayo dyan? Isa ka bang OFW na nakakaramdam ng homesickness? Kung ganun, tapusin mo ang bidyong ito at ating alamin ang mga sanhi at mga paraan kung paano malabanan ang homesickness. Kung di mo pa ako nakikilala, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia at isa ako sa pinalad na makatagpo ng mabuting amo. Tara mga kabidabes, umpisa na tayo. Pero bago yan, eto muna ang kwento. Personally, ako yung taong ambivert. Ang ambivert is personal type that combines traits from both introvert and extrovert. Actually, nowadays ko lang yan nalaman. Yun pala ang tawag sa personality ko. At napagtanto ko na simula't simula ay mailap na ako sa tao. Kumbaga, pag nasa work ako nun, tuwing lunch break, nasa sulok lang ako palagi at mas okay pa sa akin na magpahinga. Samantalang, halos lahat ng ka-workmate ko ay busy silang makipagkwentuhan. Kulang na nga lang the whole day nila. Sa trabaho, puro kwentuhan. Ang problema, yung mga friends ko, ini-invite ako sa mga lakad nila. Madalas sa mga yun ay ayaw ko sumama. Pero hindi naman totally na hindi ako nasama. Sumasama din naman ako, pero sa mga piling lakad lang at sa piling mga kaibigan ko lang din. In my personality, di ko talaga maisip na ma-bored. Pero yun din ang naging lakas ko. Kahit mag-isa lang ako, kaya kong humanap ng sariling pagkakaabalahan. Kaya naman, nung nandito na ako sa ibang bansa, di na bago sa akin ang setup na yung halos ikaw lang mag-isa at wala kang kasama. At wala kang maaasahan kundi sarili mo lang. Ang sa akin lang kasi, gusto ko kung may gagawin ako or may paglalaanan ako ng oras, ay gusto ko worth it yun dahil kung hindi, madalas hindi ko na talaga sinusubukan yun. Kung may gagawin man ako, pinag-iisipan ko muna ng mabuti kung paano ko siya magawa ng maayos o mapabilis. Dito sa abroad, yan din ang naging advantage ko sa bawat ginagawa ko. Minsan, kahit ang daming gagawin, hindi siya mahirap sa akin. Dahil lahat ng gagawin ko ay nasolusyonan ko na kung paano ko mapabilis matapos pag naumpisahan ko na. Kaya ang extra time ko ay nagagawa ko na ang ibang bagay na gusto kong gawin. Kagaya na lang ng pagsali sa mga community online na alam kong worth it sa time ko. At yung paggawa ng mga contents na alam kong gusto ko din gawin. Pero kung gusto ko naman, madali para sa akin magdesisyon. Kaya mga kabidabes, sa tanong kung paano labanan ang homesickness, ano nga ba ang mga sanhi nito? Alamin muna natin ang kahulugan. Ang homesickness, ito yung mga karaniwang pakiramdam na nararanasan sa pamamagitan ng emosyonal at pisikal na sintomas. Una, ang dapat mong gawin upang malabanan mo ang homesickness sa tuwing nakakaramdam ka ng pagkamiss sa iyong pamilya o mga mahal sa buhay, yung tipong gustong-gusto mo nang umuwi. Ang problema, nasa malayo ka, lalo na tayong mga OFW na milya-milya ang layo bago makauwi sa sariling bansa. Sa sobrang pagkamiss natin sa kanila, nakakawalang gana at apektado na ang iyong trabaho, dapat mong gawin ay regular natin silang nakakausap o natatawagan ng ating mga mahal sa buhay. Sa tulong ng internet at makabagong teknolohiya ngayon, mas mapadali na sa atin na maging konektado sa ating mga mahal sa buhay. Number 2, ang dapat mong gawin upang malabanan mo ang homesickness sa tuwing nakakaramdam ka ng lungkot, lalo na pag naalala mo ang mga dati mong mga kaibigan, mga lugar na dati mong pinapasyalan, ito'y nagdudulot ng matinding kalungkutan. At sa sobrang pag-iisip, nahihirapan ka nang makatulog dahil hindi mo kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Kaibigan, mga alaga mong aso o pusa. Ang dapat mong gawin ay sumali ka sa mga community na akma sa hilig mo. Malaki ang maitutulong nito. Tulad ko, dahil malayo ako sa aking mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan ko na palagi kong nakakausap at nahihingian ko ng advice ay tinuturing ko na din silang pamilya. Malaking tulong din kung maganda ang relasyon nyo ng iyong amo at maging mga kamag-anak nila para hindi mo maisip na ikaw ay malayo sa iyong mga mahal sa buhay. Number 3, ang dapat mong gawin upang malabanan mo ang homesickness sa tuwing nakakaramdam ka ng anxiety o matinding pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado at nakakaramdam ka na ng madalas na pananakit ng ulo o madalas nangyayari ito, naninibago ka sa lugar na iyong napupuntahan.
Dito sa ibang bansa, yan ang madalas na hindi natin maiwasan. Lalo na dahil hindi pamilyar sa atin ang kapaligiran at kultura o lingwahe. Ang dapat mong gawin ay dapat mag-explore ka sa bagong lugar para hindi mo maramdamang nakakulong ka. Subukan mong i-discover ang kanilang local attraction at kultura. Tulad ng ginawa ko, nagpaalam ako sa amo ko na lumabas kahit manood man lang ng sine, kahit sa kaunting sandali, masarap sa pakiramdam na makapag-explore. Pang-apat, ang dapat mong gawin upang malabanan ang homesickness sa tuwing nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan, depression o emotional distress, lalo na kung apektado na ang iyong kalusugan. Pananakit ng iyong tiyan, di ka na nakakakain ng maayos, nagkakaroon ka na ng problema sa iyong pangtunaw, sanhi ng nakakalungkot na pangyayari sa iyong buhay, pagkakaroon ng trauma o pagkawala ng mahal sa buhay, hindi madali ang ganitong pangyayari sa buhay dahil malaki ang nagiging epekto nito lalo na sa iyong mental health. Ang dapat mong gawin ay dapat panatilihin mo yung mga karaniwan mong ginagawa sa buhay, lalo na pag magdiriwang ng mga tradisyonal na okasyon. Magandang magpakonsulta o magpa-therapy ka na din kung ang pakiramdam mo ay paulit-ulit o lumalala na ito. Mga kabedabes, bakit ko nga ba sinishare ito? Dahil naniniwala akong ang ganitong suliranin walang pinipiling estado, edad o oras. Akala natin simpleng pakiramdam lang ang homesickness na madalas nababaliwala natin. Ang hindi natin alam, ito'y nagiging sanhi na din ng matinding pagkasira ng matinong kaisipan. Iyan ang ating labanan na huwag tayong umabot sa mga bagay na maaring pagsisihan natin sa huli. Mga kabidabes, hindi biro ang makaramdam ng matinding pangungulila o homesickness. Kaya dapat maging aware tayo sa ating mga mahal sa buhay. Kung nakakadulot ba tayo ng mabuti o nakakadagdag lang ng stress, maaaring nagdudulot ito ng matinding depresyon. Ang pagiging isang OFW ay isang malaking desisyon na kung andyan ang suporta ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan o komunidad, wala tayong mga kababayan na nagtatangka na gumawa ng hindi maganda. Kaya sana magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga pamilya at kapwa. Magtulungan tayo upang magkaroon ng mas makabuluhang buhay. Sa bawat problema o kabiguan, huwag tayong makalimot na tumawag sa ating may kapal dahil siya lamang ang nakakalam sa lahat ng bagay. Hindi karera ang buhay. Kaya kung napapagod ka, ay magpahinga ka lang saglit at bumangon ka't lumaban ulit. Hanggang dito na lang mga kabidabes. Kung may natutunan ka sa bidyong ito, paki-like, share at mag-comment ka na din upang madami pang maabot at matuto ng ating pinaglalaban. Maraming salamat! Muli, ako nga pala si Chris Marks na nag-iwan ng isang katagang ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo. Be the best! Bye-bye! Ingat! God bless!